So, yun na. Grabe guys, no? Talagang sobrang controversial ang birthday ni Papa Eds. Nako. Isa rin ba kayo sa Isa rin ba kayo guys sa mga tinatawag na liquid or solid? Yan, comment nyo na lang po kasi parang nagbasa po kasi ako ng mga comment sa mga nag-live dahil ang dami po nila nag-live po yung mga comment talagang mapapansin mo na parang nawalan sila ng tiwala. And may mga negative comments about Viancy. Diyos ko naman, mga, ano talaga, ba't naman kayo ganun? Ano ba yung pinagbabasehan ninyo? Bakit nyo ginaganon si Viancy? Tsaka si Papa Ed, syempre. Bakit naman nyo ginaganon? May mga solid ba kayong mga ebidensya kung bakit parang nawalan kayo ng tiwala po or parang yan kumbaga yung dati po na paniniwala ninyo alam ko mga yan karamihan sa mga yan dati talagang solid na solid, no? Kanya nga lang may mga nahahawaan po sila unang-una saan sila nahawaan sa mga sa mga nagpapakalat po ng mga fake news. So yan, kumbaga nagkaroon na sila ng ngayon, nanghina yung kanilang tiwala. Kumbaga makarinig lang ng kaunting sabihin na natin controversy, nag-iiba na rin yung paniniwala nila. Kumbaga lumiliko kaagad, hindi stable yung kanilang direction at paniniwala po madaling mahawaan. Magandang ehemplo diyan guys pwedeng ihambing yan sa isang sasakyan o sabihin na natin kotse na dispalinghado or may diferensya yung kanyang manibela. Unang-una, pagka dumadaan siya sa maayos na kalsada, straight, walang problema. Pero malubak lang ng kaunti, gumaganon yung manibela, kumbaga nag-iiba na yung direction. So, mahinang klase. Kumbaga, dapat dyan, pinapaayos. Ganun ang aking paghahambing. Sana nag-gets nyo po, Ganun din po yung kanilang paniniwala kasi madaling maapektuhan. Nag-iiba ka agad ng direction, makarinig lang ng kaunting mga issue, yung ganun po, And of course, bago natin ituloy-tuloy ito guys, ay huwag natin kalimutang suportahan palagi siyempre ang buong team Kalinga po sa pangunguna ni Kuya Val Santos Matubang at Edna Vlogs and Kalinga Prab. And by this time guys, kagaya ng dati nating ginagawa na ina-announce po natin dito kung sino yung ating mga top 5 na laging nagko-comment or laging nag-engage sa ating mga uploads po And by this time talaga namang napaka-consistent po ni Ma'am Judith Reyes. Grabe, number 1 na naman siya. So, shout out po Ma'am Judith Reyes po And so Ma'am Judith Reyes nga pala, consistent din siya na nag-member sa aking channel. Hindi po siya umaalis ko. Yun po, sa mga gusto magpa-member, pindutin nyo lang po yung join. Ganon. May counting bayad yon. Pero syempre kayo yung unang-unang nakakaalam ng lahat. So, ang pangalawa ay walang iba kundi si Madam Isabel Meriales. Actually, halos parehas lang sila. 100 plus parehas. Pero may pinagkaiba. Yung plus po niya, And number 3, ito, consistent din si Ma'am Alice Abubo. 100 plus din. Pero, guys, hindi ako gumawa nito. Si YouTube mismo gumawa nito. So, hindi ko pwedeng i-edit. Kumbaga, siya yung nagbibigay nito Siya yung nag-ano. And, pang-apat, walang iba kundi si It's Me, then. Konti lang yung niya, pero at least number 4. Number 4 po siya, weekly po kasi ito. Kumbaga, siguro nung Monday lang ito, pinakita. And number 5, walang iba kundi si Ma'am Arlene Rimorin. So, shout out po sa inyo lahat. And maraming salamat sa palaging pag-i-engage sa ating mga videos, mga uploads po, And maraming salamat din sa mga hindi nag-i-skip ng ads. So, yan. Ituloy po natin, guys. So, saan ba nag-umpisa? Saan ba nag-umpisa itong
at kailan nagumpisa itong pinag-uusapan na kapag hindi dumating si Viancy sa birthday ni Papa Edu, ay wala nang EDC. Yan. Diyan mo nag-umpisa lahat eh. And kung kailan. Actually guys, ano yan eh, nag-umpisa yan sa live stream ni Kalinga Prab no mga 3 days ago yata yun, 4 days ago. So yun, at may reason kung bakit niya sinabi yun. Mga ang dami kasing ano eh, ang dami kasing nagko-comment ng mga walang tiwala, mga ang daming katanungan. So medyo naging sarcastic si ano doon, si Kalinga Prab. Kaya niya sinabi na makikita nyo na lang yan. Ang dami kasi, ang tanong po kasi nila, meron pa bang EDC o talagang wala ng EDC? Kumbaga, yung tanong na parang, hindi ko alam eh, tanong ng ano yun eh, tanong ng tinatawag nilang liquid. So yun, kaya sinagot sila ni Kalinga Prab ng malalaman niyo yan sa birthday ni Papa Eds. Kung darating siya, may EDC. Ibig sabihin, pagka hindi na dumating si Viancy, wala na talagang EDC. So, doon po nag-umpisa, no? Sa mga nakapanood doon, I'm sure alam na alam niyo po ito. And yun na nga, pagkatapos banggitin ni Kalinga Prab yun, syempre, grabe, sinakyan ng mga ano yan. Sinakyan ng mga kaparehas ko rin ng mga reactors. Actually, isa rin ako doon eh, na gumawa ng reaction video. Pero, bawat reactor, marami rin kasing reactor na hindi lang ano eh, hindi lang mga legit Kalingap reactors, marami ring nakiki-react, nakikisawsaw na mga hindi lihiti mo guys. And sila pa yung malalakas ang loob na gumawa ng ano, ng issue. Ngayon, siyempre yung ibang mga viewers, ewan ko kung bakit hanggang ngayon eh hindi pa rin nila kabisado kung sino yung mga lihiti mo na mga reactors. Marami pa rin naniniwala sa mga fake na reactors, guys. So, yun. So, kumalat. Kumalat na yun. Siyempre, bawat reactor, may kanya-kanyang version ng pagpapaliwanag yan. Meron ding mga viewers na nakapanood doon mismo sa live ni Kalinga Prab po, na ang inabutan lang nila ay yung pagsasalita ni Kalinga Prab na sinasabi niya na gano'n na malalaman nyo kung may EDC pa or wala na kapag nag-attend or not sa birthday ni Kapag hindi na nila napanood or hindi na nila nadinig yung reason kung bakit nasabi ni Kalinga Prab yun. So, yun na kaagad. And then, ayun na, nag-iba na yung kanilang takbo ng pag-iisip. Wala, nalusaw na. Nalusaw na yung kanilang paniniwala. Kasi mahina nga sila. Kumbaga, hindi buo, hindi solid, yun, hindi solid yung kanilang paniniwala. Kaya madali silang malusaw, mga nagiging liquid ka agad. So yun po, doon nag-umpisa yun. And then syempre sinakyan ng mga iba-iba reactors nga po. Maraming viewers. Pero ang daming kung i-rate ko, siguro 95% ay mga solid talaga. Kumbaga, kukunti lang naman talaga yung mga liquid kung tawagin eh. Tapos yung iba naman, kumbaga, sumasaw-saw lang. Kumbaga, mga gatong kung tawagin ba, alam mo nyo na, yung mga anti-kalingap, kumbaga, mahilig manggatong din yung mga yan. Well, trabaho nila yon, doon sila kumikita. Hindi po ba? And then, mapunta naman tayo guys mapunta tayo sa mismong birthday ni Kalingap Edu po, Sino ba nakapanood sa inyo doon sa video na upload ni Kuya Val kagabi? So yun, doon pa lang sa video na yun, marami na kayong mapapansin kung dumating nga ba o hindi si Viancy. Kung napansin ninyo, unang-una, kung kabisado ninyo si Kuya Val, sa bawat event na mga kilala na Kalingap member ng Kalingap family po, kagaya ng mga Big Four, ay mga kamag-anak ng Matubang, at saka yung basta yung mga big names kung tawagin. Nagla-live si Kuya Val kasi siya yung pinapauna talaga ni Kalinga Prab na bago mag-upload si Kalinga Prab, nagla-live na si Kuya Val on the spot. Ang question, bakit hindi siya nag-live sa birthday ni
Papa Eds. Bakit video lang? Kumbaga, ang pagkakaiba kasi ng pagla-live guys, tsaka yung video upload lang, malaki. Kapag video upload lang, lahat ng nakuha na ng camera, pwedeng i-edit. Kumbaga, pwedeng tanggalin yung ayaw mong ipakita. Yung gusto mo lang ipakita, yung i-upload mo. Ngayon, kung live, ay walang nakakaligtas doon kahit boses, hagip. So, ibig sabihin, may secret. Hindi po ba? Nakakapagtaka kasi, nakakapagtaka. Bakit hindi nag-live si Kuya Bal? Which is, yun, talagang siya palagi, unang-una. Yun pa lang, mapapaisip na kayo, di ba? Ibig sabihin, kapag ka nag-live siya, hindi ayaw man niyang ipakita siguro yung si Biancy, pero may mahahagip na boses na maaring pinag-uusapan, hinahangaan, si Biancy, mga ganun. Actually, ito, sarili kong opinion Sarili kong opinion to. So, kayo guys, sa tingin nyo, may ano ba yun? May connection ba yung hindi pagla-live ni Kuya Val? And, pangalawa, pansinin nyo rin yung mga nag-attend. Bakit ang sasaya ng mga mukha? Mga nagtatawanan, masaya sila, basta masaya sila. And alam ko lahat ng mga nag-attend, siyempre, supporters ng ano yan, hindi lang Kalingap, kundi EDC, di ba? Kaya nga sila nandun eh. Bakit ang sasaya nila? Di ba? Kung hindi talaga nag-attend si Viancy, lahat parang hindi birthday yung pinuntahan nila sa magiging itsura nila, parang lamayan sa lungkot, di ba? Mapapaisip talaga kayo eh. Kumbaga kung talagang solid kayo na EDC, ay talagang maghahanap kayo ng reason at mga valid na mga ebidensya kung dumating nga ba siya o hindi. So yun. And mapunta naman tayo sa ako kung nag-live ba si Kalingap JJ kagabi, Pero yung title niya, ganito yung title niya eh. Sila nasa loob, ako nandito sa labas, may hinihintay. Grabe ah. Sinong hinihintay niya doon? So, yung mga maliliit na bagay na nagbibigay ng palaisipan, which is lahat yun, konektado, di ba? And then, yung mga sinabi ni Kalingap JJ, actually yung mga, kung papansinin mo, may mga pagka-sarcastic, kumbaga tinetest ni Kalingap JJ, yung mga viewers niya po, at doon malalaman kung sino yung solid din, tsaka hindi. Kung pagbabasihan, yung mga comment ng mga viewers niya. And ang dami guys, nakakagulat, daming mga mahihina na sa live ni Kalingap JJ. Daming tanong. Kumbaga, isa lang naman kasi yan. Grabe naman kasi pinangunahan na ng husto di ba? Hindi pa, nag-judge na ganito, meron nang nambabash kay Biancy, meron pa nagsabi na kapag daw talagang mapapanood nila yung i-upload ni Kalingap Rab, which siguro mga, ba ngayon, 7 na ngayon, no? Siguro sa 9 mag-upload yan kasi mag-i-edit pa yan, tsaka mahaba yun, sigurado. So, pagka napanood daw nila doon na wala si Biancy, ay mababash daw ng gusto yung family ni Biancy. Grabe naman yan. Ano naman connection sa pamilya ni Biancy kung sakaling hindi dumating? At kung sakaling hindi dumating, hindi ba pwedeng may malaking rason? Pwede bang lahat ng tao, di ba? Lahat ng tao, nagkakaroon ng pwedeng sumakit ang tiyan, o nga ganyan, pwedeng may mga insidente na valid reason ang pinag-uusapan dyan, which is madaling intindihan kung sakali, pero hindi ko sinasabing hindi dumating. Basta ako, naniniwala ako na dumating siya. Ganun ako ka-positive guys pagdating sa EDC po, And of course, sa ibang love team, solid din ako dyan. Kaya lang, lahat po ng reactors, may kanya-kanyang bias talaga yan
And siyempre ako, aminado naman ako na talagang ito yung pinaka-bias ko sa mga love teams kasi mas komportable po ako na i-discuss. Kumbaga halos di ko na pinag-iisipan kung ano yung mga sinasabi ko. Kusa na lang lumalabas kasi andun na naka-ano na, kumbaga sa Bluetooth naka-connect na palagi. Grabe yung grabe yung interpretation, parang naka-Bluetooth na. So yun, ganun po guys, ganun. Kumbaga, konektado. Tsaka yung kwento kasi ng kwento ng EDSI, kumbaga, parang pinagdaanan ko rin kaya ako talagang madalas kinikilig alam ko yung yung pinagdadaanan nila at pinagdaanan nila, parang dinaanan ko na rin dati, mas grabe pa. So yun, ganun ako ka-connected sa kwento ng buhay po ng EDSI. So yun guys, ano pa ba yung mga yung mga nagpapahiwatig na dumating si Viancy. Yan, sabihin natin, kagaya ni na Starrocks, nag-live sila. Bakit ang sasaya nila habang naka-live, di ba? Tsaka yung iba, meron pa nga nag-live ang pinaka thumbnail, success. Ano ibig sabihin nun? Yung mga ganun. Lahat kung talagang matalas yung pakiramdam at pag-iisip, ay alam nyo na kaagad. Ganun. Nakita nyo, napanood nyo, yung kay Kuya Val. Nasasaya ng mga tao doon And yung nagsalita si Kalinga Prab doon, hindi din siya malungkot. Kumbaga parang inulit lang niya yung live niya noong mga 3 days ago. Sabi niya, wala tayong magagawa pagka hindi dumating si Viancy. Ganun. And mga interview na mga kagaya ni Papa Jones, tsaka yung mga ibang mga K-boys, habang sumasagot sila sa interview, happy sila walang malungkot sa kanila guys. Kahit si Papa Eds, makikita mo na happy siya doon sa mga hagip ng camera ni Kuya Val, which is ang cameraman niya doon, si Kalingap JJ. So yun guys. Ano pang pwede nating pag-usapan? Sa tingin ko, sapat na yon. And dito talaga makikita, dito talaga matitest sa pangyayari na ito, sa birthday ni Papa Eds. Dito talaga matitest, guys, kung sino talaga yung solid. Tsaka kung sino yung mga madaling ma-impluensyahan, mga, nagiging liquid. So, yun. May nabanggit din si Kalingap JJ guys doon sa live niya. Tatandaan daw niya yung mga yung mga nagko-comment ng negative. Ewan ko kung ano yung ibig niya sabihin doon. Pero siguro ang kaya nasabi ni Kalingap JJ yun, tatandaan niya yung mga pangalan and then titingnan din niya yung magiging reaction nila ng mga may-ari ng pangalan na yun once na panood na nila yung magiging upload ni Kalinga Prab. So, yun, isang malaking hint na naman yun, guys. Isang malaking hint na naman na talagang dumating si Viancy. Bakit ganon yung direction ng pagsasalita ni Kalingap JJ? Parang ibig sabihin, meron siyang gustong patunayan. Parang sinasabi din niya na mapapahiya kayo sa pagiging negative ninyo dahil kabaliktaran yung iniisip niya. Parang ganun Parang ganun talaga mismo yung interpretation ko doon sa pagkakasabi ni Kalingap JJ guys. Ay, nako. Ewan ko ba. So yun guys, hindi ko na masyadong habaan po ito. Dahil sana nag-live na lang ako para mabasa ko rin yung mga magiging comment nyo sana. But anyway, comment lang po kayo guys sa comment section. And pwede po kayong mag-comment din. Bibilangin ko na lang yung mga mag-comment kung gusto nyo rin ba na magla-live tayo at kung anong oras kayo pwedeng manood, yung mga ganun. Tapos try natin, ako yung mag-adjust para sa inyo. So yun guys, hanggang dito na lang and masasabi ko lang, huwag kayong basta-basta nahahawaan or huwag kayong basta-basta nalulusaw
Mga solid, tapos nagiging liquid. Ano kayo? Parang ice. Mabilad lang ng kaunti sa araw, lusaw na. Huwag ganun. Ano? So, yan guys. Yan lang masasabi ko. And muli, maraming salamat po sa inyo lahat na sumama sa akin dito. And sana may mga naliwanagan, yung mga may agam-agam dyan. Sana ay, focus lang po kayo. At lahat po ay may mga dahilan po, Lahat may dahilan. Yun lang. So, God bless po sa lahat and ingat-ingat po palagi. So, ito muli ang inyong lingkod, Batang LU. And pansamantalang papaalam po muna ako. Kita-kita ulit tayo later. So, bye-bye. Cause I don't give a fuck what you say.